Masayang araw mga ka-PL! Itong pag-uusapan po natin ngayon mga kababayan, konektado po ito sa itinawag po sa akin kagabi. Bago po natin ito basahin, hayaan nyo pong ikwento ko po muna sa inyo mga kababayan kung paano po at kung ano ang ikiniwento o itinawag po sa akin kagabi ng aking kaibigang butike sa Kisame. Aba, nagparamdam na naman mga kababayan yung kaibigan nating butike. Di ba gayang butike laging nasa Kisame po mga kababayan? Nakadungaw sa kung sino ang mga tao sa baba at kung ano ang mga nagagawa o ginagawa ng mga nakikita niya. Sa madaling salita, tagapagmasid. Ika nga, mga kababayan, di po ba? Ganito po ang kwento sa akin. Pagkakatawag niya sa akin kagabi, mga alas 11 o hanggang alas 12:30 yata kami nag-usap. Medyo matagal-tagal kasi marami siyang ikiniwento, mga kababayan. Una niyang kiniwento. Diyos, akala ko chismis lang No? Nagulat ho ako. Mga kababayan, pagkagising ko, nitong umaga lang, kuha kaagad ako ng telepono ko. Yung itinawag niya sa akin kagabi, mga kababayan, eto na ang magaganap sa administrasyon ni Marcos, mga kababayan. Dahil sa kababaan po ng kanyang mga ratings, approval ratings man o trust ratings, bagsak. Kaya ito ho ang naisipan nila. Pero bago ko po ito basahin, hayaan yung ikwento ko po muna sa inyo. Yung tawag sa akin kagabi ng kaibigan kong butiki. Kung tawagin ko mga kababayan para maitago po natin ang kanyang personalidad. Okay, ganito. Unang kwento niya po, sabi niya sa akin, PL, may kikwento ako sa'yo. Sabi ko, chismis kaya ito o totoo ito? Di pinakinggan ko lang. Bilang respeto ba, mga kababayan, no? Kapag meron tayong kausap, pakikinggan natin at syempre, i-absorb ho natin yung mga sinasabi niya. Nga naman, kung sakasakaling magkatotoo, maaalala natin na, teka, ito yung sinabi sa akin nagkatotoo. So, lehitimo magbigay ng informasyon yung tao na yon. At hindi lang isang beses na nangyari yan. Maraming beses po na ikiniwento niya sa akin, nangyayari. Yun nga lang, nakakalimutan kong sabihin sa inyo. Kaya ngayon, hindi ko hahayaan na palagpasin ko yung mga sinabi niya. Sasabihin ko po sa inyo lahat, mga kababayan. Una, magkakaroon di umano, mga kababayan, ng revamp o pagsasaayos sa gabinete ni Bongbong Marcos. Dahil sa kahihiyan, kung maituturing mga kababayan, dahil nga sa napakababa po na kanyang trust ratings, performance ratings, o approval ratings man yan, iaayos niya di umano itong kanyang mga gabinete. Okay, una, magkakaroon daw mga kababayan ng revamp. Okay. Pangalawa, meron na namang magre-resign, mga kababayan. Wala siyang sinabi na saang ahensya magkakaroon ng mass resignation pati, mga kababayan. Ako po. Sa bagay, 1, 2, 3, maituturing na pong mass resignation yan. Di ho ba? Basta, meron na naman pong lalayas na mga gabinete sa administrasyon ni Bongbong Marcos, di umano, mga kababayan. Ayon po yan sa itinawag nga sa akin.
Mga bagay na yan, antay-antayin po natin kung kailan yan mangyayari. Basta etong buwan o sa mga susunod na buwan, o sa madaling salita, para madali tayo, bago siya magsona. Ayan, medyo matagal-tagal pa ho, mga kababayan. Yun yung pangalawa, meron na namang magre-resign. Simula ngayon magbilang tayo, simula ngayon hanggang bago magsona, magkakaroon di umano ng mass resignation. Okay, at ang pangatlo, mga kababayan, ito, parang natawa ako na teka, chismis ba to o totoo? Pero posibleng mangyari ho, mga kababayan. Bakit? Ang pangatlo kasi sinabi niya sa akin, meron daw matetegi. Lilinawin ko Wala akong binanggit na pangalan kung sino ang matetegi. Pero sa inyo pong pagkakaalam, mga kababayan, sino ho ba ang mga napapabalita na di umano'y humihina na ang kalusugan at hindi na nakikita sa ngayon, hinahanap ng ating mga kababayan. Kayo lang po ang nakakakilala at nakakaalam, mga kababayan. Babasahin ko na lang sa comment section kung sino yung pangalan na yan na i-comment ninyo na ayon nga po sa tumawag sa akin, meron daw matetegi. Sa bagay, mga kababayan, meron ngang napakalakas, wala namang sakit, o nagulat tayo, namatay si ganito, yung kapitbahay nating chismoso, yung chismosa, o di ba? Ay yung pa kayang taong mahina na ang kalusugan, abay natural, no? Merong malaking posibilidad na maaaring siya ay mategi. Pero lilinawin ko, wala akong binabanggit na pangalan, At higit sa lahat, hindi ko ipinapanalangin sa kanya na mategi sila. Katulad ni Cara David na sinabi niyang, sana mamatay na lahat ng mga kurap. Ako, hindi bawal. Sa amin yun, sa Islam, bawal yon. Kasi haram yan haram. Yan, mga kababayan. Okay? Hindi ko ipinapanalangin na mategi na siya, pero si Allah lang ang nakakaalam. Yang tatlo na yan, mga kababayan, ang itinawag po sa akin kagabi. Okay? Etong pag-uusapan po natin ngayon, tugma dito sa lahat, halos tugma talaga Hindi ko masasabing sa isa o sa pangatlo lang, hindi Tugma lahat talaga Pero sa ngayon, etong una muna, mga kababayan, ang pag-uusapan natin. Eto ho, ang sabi dito sa balita. Pasensya na, medyo humaba po yung intro natin. Kinakailangan po kasi nating simulan talaga, mga kababayan, para maunawaan po natin itong mga pag-uusapan natin ngayon. Okay? Eto. Pangulong Marcos umabot na umano sa sukdulan dahil sa mababang ratings. Di ba? Umabot na sa sukdulan. Kumbaga, natataranta na siya. No? Kumbaga, nagkaroon na siya ng pangamba sa kanyang napakababang ratings, mga kababayan. Kaya ngayon, gagawa na sila ng hakbang. Ayan, Eto, hakbang na pangbangag po ito. Pangbangag. Bakit? Malalaman nyo. Eto na. Naghahanda na umano sa isang malawakang cabinet revamp si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dahil sa pagbagsak ng ratings nito, mga kababayan. Ano daw? Cabinet revamp, mga kababayan. Pagsasaayos. So, iaayos niya yung kanyang mga gabinete. Yung mga gabineteng tamad,
yung mga gabineteng nakikita niyang walang ginagawa, kundi pakuya-kuyakoy lang, walang trabaho, no? Ililipat niya ng pwesto. Hindi lang ililipat, baka meron matatanggal, may papalitan, maaaring ganon. Isa po ito sa itinawag sa akin kagabi. Nagulat po ako, pagising ko ng umaga lang, nagkatotoo na. Dahil sa pagbagsak ng ratings ni Bongbong Marcos, mga kababayan, na-alarma siya ngayon. Aba, teka, magre-revamp tayo. Ayusin natin ito. Kasi pababa ng pababa yung rating natin, nakakahiya na. O, ito pa. Ayon sa ulat ng politiko, siyam na ahensya ng gobyerno ang sinisilip ngayon ni Marcos bilang parte ng kanyang plano na ibalik ang tiwala ng taong bayan sa kanya. Tugma talaga, mga kababayan. Ang sinabi sa akin kagabi, siyam din po. Siyam. Dito, siyam din po, mga kababayan. Eto, aminado ako, mga kababayan. Hindi ko po ito gawa-gawa, ha? Yung sinasabing, kagabi may tumawag sa akin. Hindi po totoo, lihiti mo talaga. Talagang may tumawag sa akin, mga kababayan. Nariyan po si Dabawinyo PH, nakikinig po sa usapan namin. Bagay, wala namang problema kasi kadugtong na bituka namin yun ni Dabawinyo eh. Kahit ano marinig niya, hindi yan makakalabas kasi hindi man nagbablog yun. Puro lang yun live sa cover. Pulan ba? Okay, hayaan na natin yun. Yun ang saksi ko na totoong may tumawag talaga sa akin. Ito pa. Ayon sa ulat ng politiko, siyam na ahensya ng gobyerno ang sinisilip ngayon ni Marcos bilang parte ng kanyang plano na ibalik ang tiwala ng taong bayan sa kanya. Anak ng tutsa, sige, magbibigay tayo ng kapirasong komento dito bago natin ituloy yung pagbabasa. Nanggigigil na ako eh. Mr. President, anak ng tutsa naman, oo. Kaya ako nasabi kanina na pambangag na na aksyon, solusyon itong gagawin ho ninyo, Mr. President, kasi hindi po ito ang solusyon para manumbalik ang ganda ng inyong ratings. Hindi po ang revamp sa cabinet ang solusyon, Mr. President. Diyos ko naman, humiling ba ang publiko na Mr. President, baka gusto mong mapaganda uli yung ratings mo, mag-cabinet revamp ka? Wala! Hindi humiling ang publiko, ang taong bayan, na mag-cabinet revamp ka para bumalik ang ganda ng resulta ng iyong mga ratings. Ang hinihiling po namin, Mr. President, walang iba kundi ipakulong mo yung pinsan mo. Naknantucha naman, oo. Magpakulong ka ng mga malalaking isda na sangkot sa korupsyon. Mr. President, napakarami po nila dyan sa kamara. Kahit unahin nyo muna yung mga alagad, yung mga aso, yung mga tuta ng pinsan mo na meron ding mga malalaking insertion at tila ibinubulsa itong napakalalaking pondo. Sa madaling salita, mga mambabatas na taga-kamara, marami dyan na sangkot sa insertion, sangkot sa anomalya, hindi lang sa flood control, kundi sa kanilang mga proyektong ipinatatayo sa kanilang distrito na hindi natatapos, incomplete. Minsan pa nga, ghost project. Yan ang hinihiling po ng mga tao, Mr. President. Magpakulong ka ng mga big fish. Hindi po ang cabinet revamp. Walang silbi ho ito. Walang silbi po ito, Mr. President.
Hindi po ito ang solusyon. Nakuha nyo po? Magpakulong kayo ng mga big fish, lalo na yung pinsan mo. Ipakulong mo yan. Para magkaalaman na totoong malinis ka nga talaga sa mga iskandalong nangyayari ngayon sa ating bansa. Yan lang, Mr. President. Kung talagang malinis ka, sinasabi mo, hindi ka kasama dyan eh. Sinasabi mo, malinis ka. Sinasabi mo, hindi ka korap. Hindi ka nagnakaw. Sige, ipakulong mo yung pinsan mo. Pag hindi mo na ipakulong yan, meron kang iniingatan. Natatakot ka na kapag ka nakulong yung pinsan mo, maaaring kumanta at idadawit ka. Mayayari ka. Di ba? Sige nga. Yan ang hiling naming lahat. Ipakulong mo yung pinsan mo. Kasi, pinsan mo ang magiging susi ng lahat para malaman ng publiko na kung ikaw po ba, Mr. President, ay sangkot sa mga anomalya o hindi. Yan lang kasimple. Pero pag hindi mo kayang gawin, matik na. Okay. Kasama rin sa mga umano'y nanganganib ang na mawala sa pwesto ay si Department of Health Secretary Ted Herbosa. Okay? The President has reached his limit. Every controversy forces Malacanang into damage control. And there's no sense that things are improving. Herbosa may have survived past hordes, but his time, the feeling inside is that the clock has run out. Ayon sa ulat. Pangulong Marcos umabot na umano sa sukdulan dahil sa mababang ratings. Yun lang, mga kababayan. Ang isa sa mga itinawag po sa akin kagabi na totoong mangyayari na po yata sa gabinete ni Bongbong Marcos, magkakaroon po sila ng revamp. Merong mga magre-resign, antayin pa po natin mga kababayan kasi wala naman pong sinabi na kung anong ahensya magre-resign o galing. No? Pero yung matetegi na sinabi din po sa akin na meron di umano matetegi. Antayin na lang rin po natin mga kababayan. Total, meron na lang di umanong 2 hiblang buhay ang nakakapit. Nakakapit. Matetegi na. Sabi, matetegi na. Okay. So, eto pa. Ito, isa pang balita, mga kababayan. Eto na. Eto na. Yung ipinapanalangin nyo, hindi ako. Inyo lang. Eto, tanong ito ng lahat, mga kababayan. Tanong lang naman, hindi naman po nagpaparatang ang mga kababayan natin. Tanong lang po ito. Basahin ko na. Boeing. Boeing Boeing. Namamahinga? May question mark po. Kasi, namimiss na po ng ating mga kababayan si Ombudsman Boying Rimulya. Hinahanap po nila. Hindi na po nila mahagilap sa mga mainstream media, sa kanyang programa, at sa kanyang mga interview. Wala na. Kaya tuloy, napatanong ang publiko, na mahinga na nga kaya si Boying? Di ba? Boying na mahinga. Ayun lang. Kalat ngayon sa social media ang mga balitang pumanaw na si Ombudsman Boying Rimulya sa gitna ng matagal niyang hindi
magpapakita sa publiko, mga kababayan. Noong isang araw, balita, na-hospital lang itong mama. Ngayon, kalat na sa social media na pumanaw na. Grabe naman. Huwag niyo naman pong madaliin, hoy! Grabe naman kayo. Lahat po ng tao darating dyan, lalong-lalo na yung mga meron ng karamdaman at dumaan na sa mga bypass operation. Oo, di ba? Darating at darating talaga dyan. Pero huwag niyo naman pong madaliin na pumanaw na si Boying. Ako, ayaw ko pa talaga na mawala si Boying sa paningin ko, mga kababayan. Huwag kayong ganun. Masama yun kay Allah. Na hihilingin natin sa Kanya na sana matigil. Kasalanan niyan. Naku po, magkakasala kayo dyan. Hayaan natin siyang gumawa. Para at least wala tayong magkakasala. O, di po ba? Sabi kasi rito, kumakalat daw sa social media, pumanaw na daw si Boy. Na-hospital lang nung isang araw, ngayon pinatay na. Grabe naman kayo. No. Namahinga na yata si Boying, komento ng isang netizen na agad na pinasinungalingan ng kanyang pamilya. Ayun, pinasinungalingan naman po ng kanyang pamilya. Ay, hindi pa. Hindi. Nakaratay pa lang. Hindi pa pumanaw. Nakaratay pa lang. Ano ba? May ganun mo sinabi. Wala naman po. Basta kaya ang sinabi lang, pinasinungalingan lang na hindi naman po totoo na pumanaw na si Boying. Kundi, nandyan lang sa gelid-gelid yan. Gelid-gelid. No? Hindi pa namamahinga. Kaya pinasinungalingan po ng kanyang pamilya. Huwag niyo madaliin. Hayaan niyo. Dating tayo dyan. Ito pa. Matatandaan na noong nakaraang taon, sumailalim si Remulla sa isang major heart operation na naging dahilan ng kanyang biglang pagpayat, mga kababayan. Boying Remulla, no show pa rin sa publiko, mga kababayan. Kaya tuloy na patanong ang ating mga kababayan na namahinga na nga ba ang Ombudsman Boying Remulla? Tanong lang naman, nagbabasa lang naman po ako, mga kababayan. Maliwanag na, na ang katanungan ng ating mga kababayan, parang tumutugma po doon sa kwento na naman sa aking kagabi, mga kababayan. Ay, nako, ayokong ulitin ang kinuwento ko kanina. Kasi hindi po si Boying ang tinutukoy ko ron. Kayo na lamang po ang umusga, mga ka-PL. Okay, ito pa isang balita. Itong tungkol naman po, mga kababayan, sa sinabi ni Trillanes. Ayan na si Trillanes. Natatakot na si Trillanes! Alak kaya! Trillanes, humanda ka na. Ikaw, siguradong mapapatakas ka sa Pilipinas. Oras na nangyari ito. Sa'yo na rin mismo nang galing Sa kanya po mismo nang galing, mga kababayan. Ito po, basahin ko. Itong 2026, sabi po ito ni Trillanes, make or break na to. Ayan. Kasi, kumbaga, pagka hindi mapanagot yung mga Dutertes, itong 2026 ay palakas niya sila ng palakas in the lead up to that 2028 election. So, ang taning nitong si Trillanes, mga kababayan, itong 2026 na ito dapat ma-wipe out na ang mga Duterte. Dahil kapag ka hindi, sa kanya po mismo nanggaling,
palakas na palakas po sila in the lead up to 2028 election. Ngayon, kapag nanalo ang mga Duterte, lahat, o kahit si Inday lang, sa 2028, si Trillanes siguradong mag-abroad bigla yan. Lalayas yan. Ha? Sa napakarami niyang ginawa sa mga Duterte. Nako, Trillanes, isa lang ang masasabi ko sa'yo. Humanda ka lang talaga dong. Hindi mo kilala ang mga Duterte. Hindi ko naman sinasabing birdugo sila. Hindi ko sinasabing tarantado, gago, animal, hayop ang mga Duterte. Walang ganon. Pero, idadaan nilang lahat sa legal. Kaya, Trillanes, meron nga tayong tawag nito, salitang kanto ba, no? Na mata lang ang walang latay. Ikaw, kapag ka nanalo si Inday, Trillanes, kahit abdo mo, sabog. Pati latay mo pati mata mo mapupuno ng latay. Kaya eto, naninigurado na si Trillanes, mga kababayan, na dapat itong taong 2026 na ito, wipe out ang Duterte. Dahil kapag hindi daw po palakas na palakas itong mga Duterte hanggang sa 2028 election at napakaraming maaaring mabalikan nito na mga gumawa po ng mga katiwalian sa ating bansa. Ito lang po ang tatandaan ninyo na sasabihin ko, mga kababayan. Akin lang to ha. Walang mapapanagot na mga elected officials o mambabatas na sangkot sa flood control anomaly, mga kababayan. Wala. Etong administrasyong Marcos na ito, wala. Hindi ako umaasa. Maniwala ho kayo, hindi po ako umaasa. Yan po ang napag-isip-isip ko lang. Wala ho talaga. Pag si Inday Sara na, oo, ang naging presidente, yan, habulin lahat yung mga yan. Bakit? Yan to lang kasimple ho. Ipagpalagay natin, hindi si Martin Romualdez ang maipakulong ni Bongbong Marcos. Ibang mambabatas na sangkot din sa mga anomalya sa flood control o kahit mga hindi flood control na project, kahit mga infrastruktura, tulad itong si JJ Suarez na marami di umanong mga pinagawang mga establishmento pero nakabinbin lang, hindi pa ginagamit o yung iba baka incomplete, di tayo sigurado dyan. Halimbawa lang, isa sa mga tuta ni Martin Romualdez ang maipakulong ni Marcos. Halimbawa lang, sa palagay ho ninyo, hindi kakanta? Hindi ikakanta si Martin Romualdez? Hindi ikakanta si Bongbong Marcos? Anong ginawa ni Saldico? Di po ba kumanta? Hindi lang nila nategi si Saldico kasi lumayas muna bago nag-ingay. Eh yung mga nategi, wala akong binabanggit na pangalan maaari din pong kumanta yun. Kaya, ayun, hindi natin malaman kung sinadyang kitilin ng buhay o nagkitil ng buhay. Di po ba? Kayo na lamang po ang humusga. O, isa pang katanungan, totoo kaya na nagkitil ng buhay o kinitil, di kaya pinatakas na? Nasaan si Bunuan? Wala na. Di po ba? Mga wala na sa Pilipinas, lumarga na. Sino pa magsasalita? Wala na. Sa palagay nyo, may mahuhuli na mga mambabatas na sangkot sa mga anomalya ngayon?
Wala, mga kababayan, sa panahon pa po ni BP Sara. Pero, kung talagang lumabas ang totoong tapang nitong si Bongbong Marcos, mga kababayan, totoong tapang ha, tapang na may kaunting matinong trabaho. Kaunti lang kasi wala mang tino na trabaho. Okay. At ipakulong niya yung kanyang pinsan. Mga kababayan, tapos ang boxing. Sambulat lahat ng katotohanan. Kaya nga hindi niya po kayang ipakulong si Bongbong Marcos. Kasi Bongbong Marcos, si Martin Romualdez, sorry. Kaya hindi po kayang ipakulong ni Bongbong Marcos si Martin Romualdez, mga kababayan, kasi sasambulat po lahat ng mga ebidensya na kung ano po ang nalaman natin na mga sinabi ni Saldico doon sa Cabral Files, no, magkakatagpi-tagpi yan. Ang gitna ho niyan na kay Martin Romualdez na mag-uugnay po sa lahat, mga kababayan. Oras na makulong si Martin Romualdez, mga kababayan, lagot si Bongbong Marcos. Damay talaga siya. Hindi papayag yan si Martin na siya lang ang makukulong. Kundi lahat sila na mga maituturing na sangkot o mastermind dito sa napakalalang korupsyon na nangyari po sa ating bansa. Kaya ngayon, Administrasyong Marcos, wala pong malalaking isda na makukulong. Kay BP Inday Sara pa yan, mga kababayan. Hindi pa po ngayon yan. Swerte na lang kung mayroong isa na makulong, na mambabatas. Pero ewan ko lang ho, sa mga senador na inaakusahan ho nila, kagaya nila Cheese, nila Bong Revilla, nila Villanueva, ewan ko lang sa mga yan di ako sigurado. Pero dito po, sa panig po sa Congress, malabo. Huwag na tayong umasa. Bawi na lang tayo kay Inday, mga kababayan. Sigurado magsisipaglayasan yan sa bansa. At kailanman, wala nang oposisyon oposisyon ng mga Duterte ang makakaupo pa pag si Inday Sara na ang naging presidente. Tandaan niyo po yan, mga kababayan. Okay, so hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas.